Dahil sa Apostol Pablo, nung siya ay nangangaral hanggang tumanda siya, ang sabi niya, iningatan ko ang pananampalataya. Hanggang sa pagluho ng araw na kanyang buhay, hanggang sa kamatayan niya, iningatan niya yung pananampalataya. Sana ganoon din po tayo. Ang sabi ng Apostol Pablo, tumakbo ako ng tamang takbuhin. Tinapos ko ang aking gusto. Sana sa haba ng tinapon natin sa mundo nito, naglingkod tayo sa Diyos. Sana sa paglubog ng araw, makamit natin yung tinatawag na pananampalataya, na hindi natin pinabayaan yung pananampalataya. Kasi, ang sabi ng Biblia, yung money is root of all evil. 1 Timothy 6:10. Basahin po. Yung 1 Timothy 6 verse 10 ay nakapaloob dito yung tinatawag na ang money is root of all evil. Kung babalikan natin yung ating pinapaksa, ang sabi dito, kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kaniya nakikita, paano makikiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin. Ano po? At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig din naman sa kanyang kapatid. So sa madaling sabi, alisin po natin yung galit sa ating mga puso. Matthew 22 verse 37 to 39. Yan po yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Bakit sinasabi, bakit sinusulat ng Diyos ang mga bagay na ito? Naalisin natin ang mga bagay na ito. Yung pagtataniman, pagbabahagi, at pagtatanim ng galit. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga ganitong tao ay hindi magmamana ng kahalan ng Diyos. Kung babalikan natin yung Galatia. Ang sabi po ng Galatia, Galatia 5:20. Balikan po natin yung Galatia 5:20 na ganito po ang sinasabi. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo-talo, paninibugo, pagkakalitan, pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga ibang pananampalataya. Ang sabi sa 21, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayuan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito, ipinagpapaunang ipaalala ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, na ang mga nagsisigawa ng ganitong mga bagay, hindi magsisipagmana ng kahalan ng Diyos, ng salvation. So dapat hindi inuugali po ng isang Kristiyano ang mga bagay nito. Ang solusyon ni Apostol Pablo para mawala ang mga bagay na ito is yung love. Nababasa natin sa bandang baba ng ating paksa. Ang sabi niya, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So yung love na inutos ng aming Panginoon Kristo, nasa John 15 verse 12. Ito ang aming utos na kayong mga kaibigan sa isa't isa. Utos ng Diyos po. Diyos na nagpahiram sa atin ng buhay hanggang sa oras na ito. Kung wala ang Diyos,
Wala tayo sa panahon ngayon. Wala tayong hininga. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ayon sa Genesis 2 verse 7. Nasa Kanya ang buhay. Anytime pwede niya kukunin ito. Ano sabi niya dito? Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok. At hiningahan ang kaniyang butas ng ilong. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So kung wala ang Diyos, wala tayo. Dapat ba natin sundin ito? Kung tayo magibigyan sa isa't isa? Opo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Yung sulat niya sa Galacia, huwag kayong magtataniman ng sama ng loob, magtatalo-talo, paninibugo, pagkakampi-kampi. Walang pagkakampi-kampi dito. Nasa Galacia po yan. Kaya hindi niyo po masisisi ang isang Kristiyano kung walang pinapanigan sa anumang sigalot o sa anumang pan. Nasa gitna po kami dahil ang utos ni Apostol Pablo, ang utos ng Biblia ay magkaisa. Hindi yung kakampihan mo lang yung isang pan. Dahil bilang isang Kristiyano, bilang isang nangangaral, wala po tayong dapat paboran. Kakampi tayo, aanib tayo, sasang-ayon tayo sa banal na kasulatan. Wala pong dapat kakampihan. Ang inuutos ng Diyos, magmahalan tayo sa isa't isa. Hindi yung tayo sa nagkakagatan, sabi ng Apostol Pablo. Dahil, ang sulat ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians, sa 1 verse 12, o sa 11, nasabi dito, sapagkat ipinatalasta sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na ang mga kasambahay ng Chloe, nasa inyo may mga pagtatalo-talo. Kahit sa panahon ni Apostol Pablo sa Corinto, sa Galacia, lahat. Mayroong nangyayari dito mga bagay. Ibig ko bang sabihin sa inyo na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo, at ako kay Apollos, at ako kay Cephas, ako kay Kristo. At sabi niya sa 13, napahagi ba ka si Kristo? Napago ba ka si Kristo? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi. Kaya dapat walang pagkakabahabahagi yung nangyayari. Dahil kung nangyayari ito, sabi ng Apostol Pablo, hindi kayo magmamana ng kaharian ng langit. Sayang yung tinakbo natin na pananampalataya sa huli. Kung sa huling panahon ay babagsak tayo. Ano ba? Saan ba tayo nagkikir? We care about salvation. Ano yung pinapahalagaan pa natin? Kung nagkikare ka about your salvation, mas mabuti. Kung nagkikare ka about your flock sa kawan, mas mabuti po. Kung nagkikare ka about money, sayang ang pananampalataya. Dahil yung nakalagay sa 1 Timothy 6 verse 10, love of money is root of all evil. 1 Timothy 6 verse 10. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So kung nag-care ka about your salvation, baliwala yung pera niya. Kung nag-care ka about sa kawan, baliwala yung pera niya. Kaya kung nag-care ka about money, yung salvation and luck, yung kawan, mapapaniwala.